and dreary be life's way, and burdens hard to bear, there's one whose love will never fail, my heart shall ne'er despair. My hope is stayed in him today, and he will safely lead to that sweet home beyond the sea. Christ's love is all I need. Oh, his love, precious love, all I need each day. Yes, I know, precious love is all I need. Oh, he'll lead me, yes, he'll lead safely on life's way. I know, Christ's precious love is all I need. Though trials pressed on every side, and many snares there be, I look in simple faith to him who calmed the stormy sea. He is the shepherd kind and true, his sheep he'll ever feed. This cheers me on and makes me strong, Christ's love is all I need. Oh, his love, precious love, all I need each day. Yes, I know, precious love is all I need. Oh, he'll lead me, yes, he'll lead safely on life's way. I know, Christ's precious love is all I need. And when I hear the boatman's call, come cross the chilly tide, I shall not fear to launch my bark, for Christ is at my side. He bore the sting of death for me, has met my every need. And so I sing the sweet refrain, Christ's love is all I need. Oh, his love, precious love, all I need each day. Yes, I know, precious love is all I need. Oh, he'll lead me, yes, he'll lead safely on life's way. I know, Christ's precious love is all I need. Stephen. Tayo po ay magandang hapon po mga kapatid. Masaya at timalim kapsat. Kada kayo amin kapsat. Naibag mahayong hapon sa inyong tanan mga kaigsunan. Maya pagat panapon kiyakongan. Good afternoon, brethren. So sa hapong ito ay atin lang pong ipagpapatuloy ang kalahati po ng ikalimang kapitulo sa aklat ni Pablo, o sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Paul's epistles to the Romans. Yung unang bahagi po na makikita nating pinag-aralan po natin, sinasabi lamang na ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon ay namatay para sa atin nung tayo mga makasalanan pa. So ipinakikilala po niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit sa atin, dahil nalalaman niya na tayo po ay walang magagawa para sa ating mga pagkakasala. We are helpless. Hindi sa tayo po ay walang kakayahang gawa ng mabuti, pero wala tayong kakayahan na ating gawin po natin ang nararapat para matanggal ang ating pagkakasala. Kaya kailangan binigay po ng Panginoon ng ating Panginoon para maging ating tagapagligtas. Yun po ang buong kahulugan ng sinabing tayo po inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Inaring ganap sapagkat tayo sumampalataya sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon at tayo sumunod sa kanyang ebanghelyo. Yun ang buong sistema po ng pagiging matwid sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo po yung mga makasalanan at meron nagligtas sa atin.
sa ating mga pagkakasala at sa pamagitan ng ating pananampalataya na may kalakip na pagsunod sa kalooban ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ng ating Panginoon. Ito'y sa pamagitan ng biyaya. Ngunit ang biyaya rin po ay may mga kondisyon upang makamtan natin ang biyayang ibinigay sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya ngayon po ay magpapatuloy tayo sa 12 talata o the 12th verse. Sa Tagalog po, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Ito po ay isang talata na ginagamit sa hindi tamang kahulugan, sa tamang paraan. Yung po mga Calvinists, ginagamit nila ito para patunayan na namana natin ng pagkakasala ng unang tao. At hindi po Roman Catholic Church, ginagamit po ang talatang ito para sabihin na namana natin yung original sin, ang unang pagkakasala na ginawa ni Adan. Pero kung titingnan po natin ang talata, ang sabi niya, kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. Ang ibig lang sabihin, bago pa yung nagkasala si Adam, walang kasalanan sa sanglibutan. Siya yung kauna-unang nagkasala, in other words. Dito natin nalaman sa kauna-unang pagkakataon kung anong ibig sabihin na magkasala. Nang labagin po ni Adam yung kautusan na binigay ng Diyos sa kanila. Ano po? So ito po, hindi sinasabi na namana natin ang kasalanan ni Adam. Wala tayong nababasang salitang namana roon. Pumasok sa sanglibutan. In other words, nakilala natin kung anong kasalanan sa unang pagkakasala ni Adam. Hindi maari, titignan po natin ang Biblia, kung ito po ay nagsasabi na namana natin ang kasalanan ng unang tao na walang iba kung si Adam at saka si Eva, ay nangangahulugan ito ilalaban sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na malinaw na sinasabi na ang kasalanan ay hindi maaring manahin. Dito po, basahin natin. Dito po sa hula ni Ezekiel sa 18 kabanata sa talata 12. Ano po? Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran na matwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. In other words, dito maliwanag po sa atin dito, kung ikay matuwid, ang iyong katwiran sa ilang. At kung ikay nagkasala, ang kasalanan mo ay sa ilang. Hindi mo ito pwede mailipat. Sa pagkakataon na ito, ang sinasabi sa pagitan ng ama at ng anak. Hindi pwedeng may bigay ng ama sa kanyang anak ang kanyang kasamaan. O ang kasamaan ng anak sa kanyang ama. O ang katwiran ng ama sa kanyang anak. O ang katwiran ng anak sa kanyang ama. So kung ito may katwiran o ito may kasamaan, ito'y pang sarili nila. Kung sino yung gumawa ng katwiran, sa kanya yung katwiran na yun. At kung sino nagkasala, siya lang ang nagkasala. Hindi mo pwedeng mailipat kanya. Sa ating criminal justice system, pag nagkasala ng krimen ng isang tao, siya'y namatay, wala nang krimen. Wala nang parurusahan. Dahil namatay na yung gawa ng krimen. In other words, hindi pwedeng mailipat yung krimen na ginawa ng tao yun sa kanyang kamag-anak, sa kanyang ama, o kanino man. Yun ang sinasabi rito sa talatang ito, mga kapatid. Hindi namamana ang pagkakasala. Hindi namamana rin ang katwiran ng may katwiran. Dito po sa Ezekiel, sa Old Testament, chapter 7, verse 29, maliwanag po, nang lalangin ng tao ang Diyos, lalangin ng Diyos ang tao po ay matuwid. In other words, kung siya matuwid, wala siyang pagkakasala. Wala siyang naman ng kasalanan. Wala siyang pagkakasala, in other words. Basahin po natin po. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihalap sila ng maraming katha. In other words,
nung nalangin ng Diyos ang tao, siya matuwid. Pero sa kanyang paglaki at pagkakaroon ng kaisupan, doon siya nagsimulang gumawa ng mga kasamaan. Dito po sa New King James, truly this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. In other words, pagka nagkaroon ng kaisipan ng tao, doon siya nagsisimulang gumawa ng kasamaan. Pero pag siya'y pinanganak, siya matuwid. So saan natin makikita ang kasalanan na mana? Kung ang kasalanan na mana, nalangin siya ng Diyos, hindi siya matuwid dahil meron siyang naman ng pagkakasala. Hindi mo ba? So hindi po, wala po sa Biblia yung katuruan na namamana ang pagkakasala. Bilanggit din po rito, sabi rito, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Naranasan ng lahat ng mga tao ang tinatawag na kamatayan sapagkat sila ay nagkasala kanya. So, may sabihin, hindi natin naman yung kasalanan ni Adam, ano po? Upang tayo mahiwalay sa Diyos, kundi ang bawat tao po ay nagkasala. Makikita natin, yung kamatayan dito, hindi po yung physical na kamatayan. Dalawa po klaseng kamatayan sa Biblia. Una, ang physical na kamatayan. Ito po ay itinakda sa lahat ng mga tao kaya nagkasala ka kaya hindi. May mga bata na sinilang na napatay. Wala naman silang nagawang pagkakasala. Sapagkat ang kamatayan na ito ay dulot ng pagkakasala. Pero kung ito yung physical na kamatayan, may mga tao na mamatay, yung mga lalim, mga sanggol, wala namang pagkakasala. Sila isinilang na namatay. O kaya, namatay silang bata, wala pa naman silang pagkakasala. So, hindi ito tumutukoy sa physical na kamatayan. Ito tumutukoy sa spiritual na kamatayan. Yung spiritual na kamatayan tayo po ay naihiwalay sa Diyos. Nung si Adam ay nagkasala, sinabihan sila ng Diyos, doon sa kautusan niya. Sabi niya, lahat ng mga punong kahoy malaya ka makakain kanya. Ngunit ang punong kahoy ng pagkaalam na mabuti at masama, huwag kang kakain yon kanya. Sapagkat sa araw na kayo kakain yon, ay walang pagsasala kayo mamamatay. So in other words, nung nagkasala si Adam, sa araw nagkasala si Adam, sabay namatay physically? Hindi. Ang katunayan, siya nabuhay na maraming panahon. Pagkatapos ng kainin at nagkasala siya, doon sa pinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkalam ng mabuti at masama. Nabuhay pa siya ng ilang daang taon. Ang katunayan, napakahabang buhay ni Adam. Pagkatapos na magkasala, mga kapatid. Hindi, mumunta tayo sa Genesis, Dito po sa ikalimang kapitulo, hanggang ikalimang talata. Tingnan po natin, 130 years yata nung napanganak si Seth. Pagkatapos ng matay ni Abel at napalaya si Cain, This is the book of the genealogy o salilahi of Adam. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. He created them male and female, and blessed them and called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. So hindi siya namatay physically sa araw na yun. Anong kinamatay niya? Sila'y pinalayas ng Diyos. They were separated from God. So ito po isang spiritual na kamatayan. Sila'y nahiwalay sa Diyos. Tingnan po niyo. Dito po sa Genesis chapter 3, verse 23 hanggang verse 24. Kaya pinalaya sila ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halaman ng Eden. Ang mga kerubin at isang nagniningas sa tabak ay umiikot upang ingatan ng daang patungo sa kahoy ng buhay. So sila'y pinalayas. Sila'y nabuhay sa gilid ng halaman ng Eden. Gano'ng kalayo, di natin alam. So doon, nung sila nasa halamanan ng Eden, lahat ng kanilang pangangailangan binibigyan ng Diyos. Sila ng pag-iingat ng Diyos. Pero sila naging magsik, sila nagkasala,
Sinasabi nila sa Diyos, kaya namin ang buhay namin. So sila ay pinalayas ng Diyos at sila ay naging responsable sa kanilang mga buhay. So sila'y nahiwalay sa Diyos. In other words, ang kamatay binabanggit dito sa 12 talata sa 5 kabanata ng Roma ay spiritual na kamatayan. Ito'y kamatayan dulot ng pagkakasala. It is a death because of sin. Dito po sa Efeso, chapter 2, verse 1, ganun din po ang ating makikita. Yung pagkakasalang ginawa ng mga taga-Efeso, sila'y patay dahil sa kanilang mga pagkakasala at pagsasalangsang. Ganyan. And He made them alive who were dead in trespasses and sins. Ang kamatayan na ito ay dulot ng pagsasalangsang at pagkakasala laban sa Diyos. So, yan ang isang uri ng kamatayan. Spiritual death. Ngayon, dito po sa 12 talata, sinasabi sa atin na ang lahat ng mga tao, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi tayo nihiwalay sa Diyos dahil namanan natin ang pagkakasala ni Adam. Lahat ng mga tao po ay nahiwalay sa Diyos. They were separated from God because everyone sinned. Lahat ay nagkasala. So sila ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang sariling mga pagkakasala. Dito po sa Isaiah, chapter 59, verse 1 and 2, maliwanag po yan. Ang bansang Israel ay nahiwalay sa Diyos. Hindi na siya nakikinig sa kanilang mga panalangin at hindi na siya nililigtas ng Diyos. Bakit? Basahin natin. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden space from you. Ganyan. So mga tweet, ang dahilan, bakit di sila nililigtas ng Diyos? Ang dahilan, bakit di sila pinakikinggan ng kailamang panalangin ng Diyos? Dahil sila nagkasala sa Diyos. Their sins have separated them from their God. So yan ang makikita natin ibig sabihin ng kamatayan dito, spiritual death. Pag nagkasala tayo, we will die spiritually. Tayo mahihiwalay sa Diyos. Tandaan po natin sa ating nakarang pag-aaral, ang ibig sabihin, ang pinanggagalingang salita dito, na salita kamatay, thanatos. That means separation. Separation spiritually, separation of man from God. Na dahil po sa pagkakasala. So lahat ng mga tao po ay nahiwalay sa Diyos dahil lahat ay nagkasala. Hindi maliwanag po yun. So hindi itong 12 talatang ito, hindi nagsasabing namanan natin ang kasalanan ni Adam. There is no such thing as original sin. There is no such thing as inherited total depravity. Lahat tayo po'y nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga sariling ginawang mga pagkakasala laban sa Diyos. Ito po sa 13 hanggang 14. Karang set po ito eh. For until the law was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Sa Tagalog, sapagkat ang kasalanan nasa libutan hanggang sa dumating kautusan. Ngunit hindi binibilang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi na nagkasala, man tulad sa pagsasalangsang ni Adam, na sa ngayon niya ang darating. Dito makikita natin, bago pa dumating kautusan ni Moises, meron ang kasalanan na nasa libutan. In other words, bago dumating kautusan ni Moises, ang mga tao nagkakasala. Pero sinasabi rin po ng prinsipyo ni Apostle Paul na kung walang kautusan ay hindi binibilang ang kasalanan. So when there is no law, there is no transgression. Sin is not imputed when there is no law. Sabihin, halimbawa, kung sa isang pamayanan, wala naman pong anti-jaywalking law.
So pwede kang mag-cross kahit saan. Dahil walang jaywalking law. Pero kung may anti-jaywalking law at ikay nag-cross sa daan na hindi sa pedestrian lane, aba, yung hulihin ka. Bakit? Sapagkat may batas laban sa jaywalking. So when there is a law against jaywalking, then there is a transgression against that law. Kung kayo lumabag ka, ay may ikay mapaparusahan ng batas. Sapagkat may kautusan laban sa ginawa mo. So ganun din po ito. So paano na ang kasalanan na isang libutan kung walang kautusan? So by necessary inference, yung mga Hudyo, lahat ng tao bago dumating kautusan ni Moises, ay meron silang kautusan na kanilang sinalangsang, kaya sila nagkasala laban sa Diyos. Yun po yung maliwanag nating natunghayan sa unang kapitulo ng Roma. Di ba? Pinakilala po ito isa-isa ang pagkakasala ng mga Hentil sa Diyos. So meron silang kautusan na nilabag. Otherwise, ano ang kailang pagkakasala kung wala lamang kautusan? So bago pang kautusan ni Moses, meron ng kautusan na ibinigay sa mga tao, di ba? At ito ay hindi ang kautusan ni Moises. Kaya dito po sa ika-14, bagaman nagkamatay ng hari, mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon hindi nagkasalaman ng tulad ng pagsasalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating kanya. So dito natin makikita na yung pagkakasala ng ibang mga tao kaya sila nakaranas ng kamatayan ay naiba sa kasalanan ni Adam. Pero kung namanan natin ang pagkakasala ni Adam, ang ating pagkakasala katulad ng pagkakasala ni Adam dahil tayo nagmana ng kanyang pagkakasala. Kaso hindi kanya. Nakaranas ng paghihiwalay sa Diyos sa mga tao kahit doon sa nagkasala, hindi katulad ng pagsasalangsang ni Adam. So ito'y maliwanag na ang dahilan. Number one, may kautusan. Kahit bago pa binigay ng Diyos ang kautusan ni Moises, meron ng kautusan na binigay ng Diyos sa mga tao. Nakailang sinalangsang, kaya sila nagkasala, kaya sila nahiwalay sa Diyos. Kaya ang kamatayan naghali sa mga tao kanya. At hindi natin naman ang kasalanan ni Adam dahil ang mga pagkakasalang nagawa ng mga tao ay naiba sa pagsasalangsang ni Adam. In other words, ibang kautusan, ibang utos ang kailang sinalangsang kaysa doon sa utos na sinalangsang ni Adam. So ito'y maliwanag po na nagpapakita sa atin. Hindi natin naman yung kasalanan ni Adam. Maliwanag po. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga sariling pagkakasala na ating ginawa laban sa Diyos. Maliwanag po, di ba? So yung po mga nagsusumikap na patunayan na namamana yung pagkakasala, may mabibigo kayo. Ay wala pong gayon na tinuturo sa banal na kasulatan. Kahit lumang tipan hanggang sa aklat ng Apokalipsis. Ika-15. So di sabi niya, si Adam po yan yun na yang darating. Sa paanong paraan? Itong si Adam ay isang tao na sa kanyang ginawa ay marami na apektuhan. Yung darating ating Panginoon sa kanyang ginawa ay marami ring makapektuhan. Yun ang ibig sabihin na yung si Adam ay anyo ng yang sabi dito, anyo niyang darating. Yan ay walang pagkakaduda na yan ang ating Panginoon. Paano sila magkahawig? Pareho silang may nagawa na na-impluensya ng buong sanglibutan. Si Adam na nagkasala at ang ating Panginoon na namatay sa krus. Ang kanilang particular na ginawa ay naka-apekto sa buong sanglibutan. Na ito ating makikita, ano po? Sa ika-15 talata. Datapot gayon din ang kaloob na walang bayad, sabi sa atin, ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, luba pang sumasagala sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. So ito yung makikita natin. No? Ito po ay kailangan nating liwanagin upang hindi tayo magkamali. Baka isipin natin dahil sa pagkakasala ni Adam ay namatay, nahiwalay sa Diyos ang marami dahil sa pagkakasala ni Adam.
Hindi yung sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, yung kaloob na walang bayad na galing sa ating Panginoon, ang epekto nito ay hindi katulad ng pagsuway ni Adam. Malapa ito'y magkabaligtad. Sa pagsuway, ay nahiwalay sa Diyos ang marami. Sa palang paraan. Dahil namana natin ang kasalanan ni Adam? Hindi. Tingnan po natin sa ganitong paraan. Kung natukso ng Diablo, si Adam at saka si Eva sa isang napakagandang at napaka-ideal na kapaligiran, na doon ay walang stress, walang problema, walang kapigatihan, walang sakit, walang kamatayan, at hindi nila kailangang magtrabaho para mabuhay, lahat ng kailang pangangailangan ay binigay ng Diyos, natukso pa rin sila ng Diablo at nagkasala. Isipin natin nung sila lumabas mula sa napakagandang environment na yon, napakagandang, napaka-ideal na sitwasyon. Ngayon sila nagsimulang maghirap, makaranas ng kamatayan, makaranas ng sakit, makaranas ng stress, makaranas ng kapigatihan, hindi ba lalo sila matutukso ng Diablo? In other words, ang pagsuway ni Adam ay naging dahilan parang tao ay magkasala. Dahil sila napalayas mula sa napakagandang lugar na binigay ng Diyos patungo sa isang lugar na hindi kasing ganda. At doon wala ang direktong biyaya ng Diyos. Kinakailangan magpagal para mabuhay ka. Sa loob ng halamanan, sila they live to work. Sila nabuhay para magtrabaho. Hindi sila kinakailangang maghanap buhay because it is already provided. Ito'y binigay ng Diyos. Lahat ng mga punong kahoy sa halamanan ay malaya ka makakain. They don't need to plant to eat. Ang trabaho lang na, ayusin lang din ng halamanan. Para silang inaayos nila yung mga halaman doon. Yun ang trabaho nila. Paglabas nila, they have to work to live. Yun ang galing sa paghahanap buhay. Kung hindi ka magtatrabaho, mamamatay ka. Yun ang itong kalakaran ng buhay natin, yun ang galing doon. Dahil nagkasala si Adam at saka si Eva. So in other words, ang pagsuway ni Adam ay nagpalabas sa maraming epekto sa mga sumunod na mga tao. Wala na silang access to the tree of life. So nagsisimula na silang mamatay, magkasakit. Kung nasa loob tayo ng Garden of Eden, itong COVID-19 na ito walang epekto sa atin dahil hindi tayo mamamatay. Pero ngayon, dahil meron tayong kamatayan, may problema tayo sa COVID-19. Di ba? Anong dahilan dahil nagkasala si Adam? Hindi natin namana yung parusa sa kanyang kasalanan. Ang namana natin, epekto ng kanyang pagkakasala. Magkaiba po yun. Hindi tayo parurusahan dahil sa kasalanan niya. Hindi. Pero naapektuhan tayo ng epekto ng kanyang pagkakasala. Pinalayan sila sa halaman ng Eden. Wala na tayong access to tree of life. Doon magkakaroon na tayo ng kamatayan. So yun po makikita nating ibig sabihin ni Pablo. Dahil sa pagsuway kanya, napahamak ang maraming tao na sumunod kay Adam. Paano naman po ang biyaya? Kung sa pagsunod ay pagsuway, marami ang napahamak. Sa biyaya, marami naman ang mabibiyaan. Opposite sila eh. Sa pagsuway ay kapahamakan. Sa pagsunod ng Panginoon ay kaligtasan. So sa biyaya ni Jesucristo, ito ang kamatayan ng Panginoon. Ano ang dinulot nun? Anong epekto sa atin? Ay kaligtasan. Sapagkat ang dugo na nabuhos sa krus ang naglinis at nagugas sa ating mga pagkakasala. Kung hindi, yun po ay may bibigay sa mga tao na sasampalataya at susunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. In other words, yung paghihiwalay ng mga tao mula na magkasala kay Adam ay hindi gawa ni Adam. Gawa natin yun. Dahil mismo tayo nagkasala. Pero yun ay epekto ng pagkakasala niya. Bakit? Dahil napunta tayo sa napakahirap na sitwasyon. Kung hindi nagkasala itong ating ninunong ito, andun pa rin tayo siguro sa halaman ng Eden. Magkaiba ang ating sitwasyon kaysa ngayon. Pero nagkasala, yun ang epekto sa atin. Namatay yung Panginoon, mayroon ding epekto sa atin. Pero hindi automatic yun, mga kapatid. Pansinin po natin,
Kung namamana ang pagkakasala ni Adam, mamamana rin natin ang katwiran ng Panginoon, di ba? Di ba naisip yung mga tao nagtuturo na namamana yung pagkakasala? Kung namamana mo yung pagkakasala, mamamana mo rin ang katwiran ng ating Panginoon. Pero hindi tinuturo ng Biblia yun. Yun po tinatawag lang imputed righteousness doctrine na ang katwiran ng Panginoon na ibigay, yung mismong katwiran ng Panginoon na ibigay sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya yun ang nagre-resulta ng salvation by faith only. Dahil kasi mampalataya, may lilipat sa yung katwiran ni Kristo. Which is nonsense. Hindi po tinuturo yan ng Biblia. Ang epekto ng kanyang kamatayan ang nalilipat sa atin. Dito po sa Efeso, unang kapitulo, 3 talata. Purihin nawang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kalangitan. Kay Kristo, it was possible na maibigay sa atin lahat ng biyayang espiritual dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. So, opposite effect. Ang pagsuway ay nagbigay ng kapahamakan. Ang kamatayan ay nagbigay ng biyaya. Makita niyo yung contrast, mga kapatid. Ito po isang kaloob. So, it is a gift. So, pwede mo siyang tanggihan, pwede mo siyang tanggapin. So, hindi automatic na sa kamatayan ng Panginoon, lahat ay naligtas. Yun lang tumanggap. Doon sa biyaya na binibigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Kung ayaw mo tanggapin, hindi ka pipilitin ng Diyos, pero hindi matatanggap yung biyaya, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Sa 16 po, ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa datapot ng kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsumay sa ikaaring ganap. Ito po ay tumutukoy sa personal na pagkakasala ni Adam. Sa kanyang personal na pagkakasala, anong nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Tingnan po natin sa verse 16. And the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation. But the free gift which came from many offenses resulted in justification. Yung pagkakasala po niya, ano nangyari? Siya po'y inatulan at pinarusahan ng Diyos sa kanyang pagkakasala. So, merong kakatulan at kaparusahan na dinanas si Adam dahil siya nagkasala. Hindi natin kaparusahan yun. Kaparusahan ni Adam dahil sa kanyang sariling pagkakasala. Yun po'y makikita na sa Genesis chapter 3, 16 to 19, di ba? Meron kaparusahan sa kanyang pagkakasala. Ayun ay dinanas personally ni Adam. Sila ay natulan ng Diyos. Pinalaya sila sa halamanan. Basahin po natin ang mga kaparusahan na bigay kay Adam. Ano po? Basahin po natin. Genesis chapter 3, 16-19. Ito pa ay naibigay sa atin. Ito yung naibigay kay Adam at doon sa babae. Ano po? Sa kanila. Hindi sa atin. To the woman is said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Sino pinarusahan doon? Lahat ng babae? Hindi, si Eva lang. Pero saan lang ni Eva yun dahil nagkasala sa Diyos. In other words, hindi lahat ng babae ay nahihirapan sa paglilihi. Well, meron kong kilala mga babae na parang wala lang ang panganganak. Tandaan po natin, masakit talaga ang mga anak. Kahit hindi sila nagkasala, masakit pa rin ang mga anak. Physically speaking, masakit. Pero dito sabi niya, I will greatly multiply. Masakit na nga, mararagdagan pa yung sakit. Yung sinasabi ng, kanino kaparusahan yun? Sa lahat ba ng babae? Hindi. Kaya ba lang yun? Sige, Adam. And to Adam is said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for her sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were
taken, for dust you are, and to dust you shall return. Ngayon, sino ang parusahan dito? Tayo ba o si Adam? Si Adam. Tayo ba'y tumutulog bang pawis ng mga tao na sa air condition room habang sila nagtatrabaho? Tayo ba'y lahat ba ng tao nagtatrabaho sa lupain? So ito yung kaparusahan lang ni Adam, mga kapatid. Hindi natin kaparusahan ito. Yung epekto lang napunta sa atin dahil sila napalaya sa alamanan ng Eden. So, katulad ni Adam, tayo na nagkakaranas ng kamatayan. At katulad ni Adam, dahil wala na pong provision ng Diyos sa ating buhay, so hahanapin natin ang ating buhay. Pero otherwise, yung binanggit doon ay kaparusahan ni Adam. So yun yung sinasabi ni Pablo. Sa isang pagkakasala ay nagdulot ng kahatulan. Kanino? Hindi sa lahat ng tao, hindi sa taong yun na nagkasala na walang iba kundi si Adam. Tuloy po natin. Natagpon ng kalob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Ito ang kabutihan ng kamatayan ng Panginoon. Ang kamatayan ng Panginoon ay walang benepisyo sa ating Panginoon. Kundi ang benepisyo ay sa maraming tao na susunod sa ating Panginoon. Dahil po ay nagdulot ng pag-aaring ganap ng maraming makasalanang tao. Yun ba? Pero sabi nga po na, may kondisyon niya. So, sa mga tweet, biyaya, inaaring ganap, yung maraming pagsuway na ginawa ng mga tao, ay inaalis ng dugo ng Panginoon at tayo inaaring ganap sa harapan ng Diyos. So, magkaiba. Ito si Adam kaya na pinaparusahan siya, nagkasala siya. Pero ang kamatayan ng Panginoon ay walang benepisyo sa kanya personally, kundi sa maraming kasalanan ay pinatawad ng Diyos na nagdulot ng pagiging matwid sa harapan ng Diyos. So yun ang sinasabi ni Pablo sa talatang yun. Sa 17, basahin na sa Tagalog, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nagharing kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang ang nagsisipaghari sa buhay, ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa sa mga tinatbagay si Yesu Cristo. Sa English, ano po? For if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Ano ibig sabihin ni Pablo? Yung bang pagsuway ni Adam ay nagdulot ng automatikong lahat ay nahiwalay sa Diyos? Hindi. Sabi nga po natin sa ating pagpapaliwanag sa talata, sa mga nakarang talata, yung epekto ng kasalanan ni Adam ang napunta sa atin. Kaya yun ay nagdulot ng pagkakasala ng mga taong nagsilabas mula noon sa alaman ng Eden. Sabi nga natin, isipin natin sa ganitong paraan. Kung natakso ng Diablo, ng Satanas, ang mga tao kahit sa gitna ng proteksyon ng Diyos sa loob ng alamanan, sa gitna ng walang problema, walang kapigatihan, walang stress, ala kang alalahanin sa buhay mo, natukso ka pa rin ng Diablo. What more, paglabas mo sa alamanan? Kung hindi ka tatrabaho, hindi ka mabubuhay, na nakakaranas ka ng sakit, nakakaranas ka ng kamatayan, nakakaranas ka ng kapigatihan, nakakaranas ka ng kasamaan laban sa kapwa-tao. Hindi mo yun ay mas madaling tuksohin? Yun ang dahilan bakit nagkasala tayo. Yun ang dahilan bakit sinabi ni David sa Psalm chapter 51. Anong sabi niya? Unawain mo po ako, Diyos, kanya. Kung ako'y nagkasala sapagkat sa tiyan pa lang ako ng aking ina, nakapaligid na ako sa pagkakasala sapagkat ng aking mismong ina ay makasalanan kanya. Yun ang problema ng tao. We live in a sinful environment. We live in a world influenced by Satan. Kaya tayo nagkakasala. Kasi kahirapan ng buhay, mga tao, maraming tao nagkakasala. Ang kahirapan ng buhay, hindi ito virtue. On the contrary, maraming mahirap na tao ang gumagawa ng kasama dahil sa kahirapan. So yun ang naging dahilan. Bakit sinasabing ganito? Sa pamamagitan ng pagsasalangsang o pagsuway ng isa kanya, ay nagharing kamatayan. Bakit?
nagsimula na magkasala yung mga tao na wala namang provision ng kapatawaran. So nag-ahari ang paghihiwalay sa Diyos sa mga tao ba nagkasala sila sa Diyos at walang kaparaanan para sila maging matuwid sa harapan ng Diyos. So naghari ngayon ang kamatayan sa lahat ng mga tao dahil lahat ay nagkasala. Yung kamatayan na sinasabi rito ay pag nahihiwalay tayo sa Diyos. Naghari yun. Nung hindi pa dumating ang Panginoon, naging alipin tayo ng kasalanan. Bakit? Wala tayong magagawa. Kung nagkasala ka, wala kang magagawa para alisin mo kasalanan mo at kayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya naghaharing kamatayan kayo dahil sa pagsuway ng isa. Ngayon, sa kabaligtaran, lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Namatay ang Panginoon. Ano ang napunta sa atin? Ang pagkakataon na tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, kasaganaan ng biyaya. Bakit? It's unlimited. Kahit sinong tao. Sa lahat ng tao. Ito'y kaloob ng katwiran. Ito'y kaloob na kayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ibinibigay sa iyo ang privilege na kayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Ito ba automatic? Hindi. Katulad ng si Adam ay nagkasala, hindi automatic na lahat ng mga tayo pinanak mula noon ay nahiwalay sa Diyos. Hindi. Bakit sila nahiwalay? Dahil sila nagkasala. Bakit sila tatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob sa pamagitan ng Panginoon? Dahil sila sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Di makikita niyo yung contrast. Yung kasalanan ni Adam ay nag-epekto po yan ng dalawang klaseng kamatayan. Physical death, dahil yung tinakdanan niya yun, itakda niya sa lahat. Mula noon, kaya nagkasala ka kaya hindi. At spiritual death, kung pag-iiwalay sa Diyos, dahil mula noon, nagkasala yung mga tao. Sarili nilang pagkakasala. Kaya sabi ni Pedro, iligtas niyo ang inyong mga sarili sa likong lahing ito kanya. The same today, the same will be tomorrow, until Christ comes. Dahil di na tayo maaalis sa kasamaan ng mundong ito. God doesn't reign actually in this world. Satan is. Satan does. Dahil maraming mga tao ang sumusunod sa kalooban ni Satanas kaysa sa kalooban ng Diyos. Pero may katapusan nyo. Ibibigay na ng kanyang pamalo kanya. Ang kanyang pamalo. Rod of iron. Ang pamalo niyang bakal kanya. Ahampasin tayo. Ahampasin niya yung mga tao hindi sumunod sa kanya sa araw ng paghuhukom. So ito makikita natin dito. Sa pamagitan ni Kristo, marami nagsitanggap ng biyaya at kaloob ng katwiran. Sa paanong paraan? Sabi ng Panginoon, umayo kayo sa buong sanglibutan at yung ipangarang ibangyel sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautis maliligtas. Datapat hindi sumasampalataya parusahan. Binigay niyang Panginoon kanyang kondisyon sa kanyang biyaya. Doon po sa Hebreo, 5 kapitulo, 8 ang kanya. Bagamat siya anak, gayon may natuto ng pagtalima sa mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya mapangisakdal, siyang gumawa ng walang kaligtasan ng lahat ng mga nagsistalima sa kanya. May kondisyon ba? Oh yes. Kung ikay susunod sa ating Panginoon, mapupunta siya yung biyaya sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So itong dalawa, magkapareho sila in a sense. Sila ay may impluensyang mga tao. Itong si Adam, na-impluensya niya takbo ng kasaysayan dahil sa kanyang pagsuway. At ang ating Panginoon, inaring ganap ang maraming mga tao dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Sa 18 hanggang 19, ano po? Basahin mo lang natin sa Tagalog. Ito po ating mababasa. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang pagsuway dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami nagiging mga matuwid. Ito nga po ang mga talatang pwede mong gamitin
at patunayan na kung sa pamagitan ng pagsuway ay namana ng lahat ang pagsuway na yon. Sa kainding paraan, the opposite is also true. Sa pamagitan ng pagtalima ng isang tao ng ating Panginoon ay dumating ang katwiran, so mamamana rin natin ang katwiran ng ating Panginoon. Kung namamana yung kasalanan, namamana rin yung katwiran. Kung hindi, bakit hindi? Pero hindi pa rin namamana yun. Ito pong, sabi nga natin, ulit-ulit natin sinasabi at ulit-ulit na pinakikila sa mga talatang ito. Hindi natin namala yung kasalanan ni Adam. No. Yung kasalanan Adam yun hanggang sa pagdating ng kadula. Adam's sin is Adam's sin. We inherited the effect of his sin. Dahil nga tayo napalayas. Hindi natin namana yung mismong pagkakasala. Yung epekto ng kanyang pagkakasala ay nagdulot ng pagkakasala sa mga tao. Adam was not responsible for their sins. Dahil di naman siya gawa ng mga pagkakasala ng mga tao sumunod sa kanya. Pero yung epekto na sila napalayas, tayo napalayas mula sa halaman ng Eden, ang epekto na hindi na binibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan directly na katulad sa halaman ng Eden. Ang katotohanan na nagkaroon tayo ng physical na kamatayan, ang katotohanan na nagsimula tayo magkasakit, na epekto ng sakit, at ang epekto ng stress dahil sa mga kapigatin dinadanas sa mga tao sa araw-araw buhay nila ang nagdulot sa kanila para sila magkasala. Sa maraming paraan. Minsan, ang mga tao nagkakasala laban sa Diyos. Kino-question nila, bakit ganito? Bakit ganyan? Kristiyano mismo, mga mahinang pananampalataya. Kristiyano naman ako, bakit nangyari sa akin ito? Nagkakasala yung mga tao, di ba? Sa loob lang ng tahanan, pwede ka magkasala. Kung matigas sa mga ulang manak mo, patutok sa magkasala. Patutok sa magalit. At magkasala ka, di ba? Kahit saan tayo po lumugar dahil sa nangyari sa na tayo napalaya sa isang napakagandang sitwasyon na binigyan ng Diyos sa halaman na din. Ibang sitwasyon na. Ako po'y nabuhay entirely sa Pilipinas. So alam ko yung hindi na ako epektado ng traffic, ganun, dahil sanay na tayo doon. Maraming, tatlong beses po ata, tatlong beses na ako nakalabas sa bansa natin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa mga pagkakataon na yon. Nakita kong pagkakaiba. Sa United States, makikita mo ang buhay, napakagaan. Kung ikukumpara sa atin, napakaayos ng kailang bansa. Pumunta ka sa New Zealand, sa aking opinion, mas maayos pa doon dahil kakaunti ang tao. Pero alam po ba yun, na-stress pa rin sila. Sasabi nila, na-stress ako. Ano? Na-stress pa rin kayo. Sa gitna na walang traffic sa inyo. Sa gitna na napakaganang buhay, na-stress pa kayo. Galing sa katulad ko na galing sa isang third world country na po. Mas matindi tayo sa stress. So makikita natin, everywhere you go, first world, second world, third world, may problema, may kapigatian, may stress, may sakit, may kamatayan. Kahit saan tayo nakatira, parang epekto nun. Na napalayas tayo mula sa alamanan na ginawa ng Diyos para sa tao. So yung naging epekto kaya nagkasala yung mga tao. In other words, itong evil environment, yung pong it expedite, pinadali na tayo magkasala. Andiyan na Satanas, siyempre, he will take opportunity para tayo magkasala. On the other hand, ang pagiging matuwid ni Kristo, siya naging matuwid hanggang sa kamatayan. Siya naging masunurin sa kanyang ama siya naging magsunod hanggang sa kamatayan sa krus. In other words, lahat ng sinabi ng kanyang ama ay kanyang ginawa. Ang epekto ng kanyang pagiging matuwid ay ang pagkakaroon ng oportunidad na iligtas niya yung mga tao. Ang oportunidad ng kaligtasan. Katulad po ng epekto ng pagkakasala ni Adam, ang nagpunta sa atin sa kamatayan ng Panginoon ay ang epekto ng kanyang kamatayan. Anong epekto ng kanyang kamatayan? Ang dugo niya ay nabuhos. At ang dugo lamang ng anak ng Diyos ang maaaring magugas, magpatawad sa ating mga pagkakasala. Yan ang napunta sa atin. Ang pribileho na maging
matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat tinugasan ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. That's the effect of Christ's death. So yun ang napunta sa atin. Ang epekto ng kamatayan ng ating Panginoon. Hindi ang kanyang katwiran. Hindi napunta sa atin ang katwiran ng Panginoon. Yung mga Calvinist, mali po kailang turo. Sa kanila, ang mismong katwiran ng Panginoon ay nailipat sa kanila. So makikita natin na hindi nawala ang kailang kasalanan, kundi tinakpan lamang ng dugo ng Panginoon kailang mga pagkakasala. So sila matwid na di matwid. Pero sa tunay na turo ng Biblia, literally, hinugasan ng Panginoon ng kanyang dugo ang ating mga pagkakasala. So, literally, tayo matwid sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging ganap sa ating sariling paraan dahil eventually, kung nagkakamali tayo from time to time. Pero ang dugo pa rin ng Panginoon, pag tayo nagsisi at nagpahig ng ating pagkakasala, inuugasan pa rin ng dugo ng Panginoon ng ating mga pagkakasala. Hindi lamang sa bautismo. Basahin po natin. Sa 1 John chapter 1. Ito po ang ating makikita. 1 John chapter 1. Ito po, sa verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, His Son, cleanses us from all sin. Tagtay tayo lumalakad sa liwanag at nagkasala tayo. Merong paraan nang siya nagkasalang lumalakad sa liwanag kung paano siya magbalik sa liwanag. Ipininiwalag sa ika-8, ng talata hanggang sa ika-10. Kailangan natin ipahayag ang ating mga pagkakasala at magsisi sa harapan ng Diyos at ang dugo ng Panginoon ang maghuhugas sa ating mga pagkakasala. Hindi na ibigay sa atin ang kanyang sariling katwiran. Ang katwiran ng Panginoon, sa Panginoon lang yun. Hindi natin katwiran yun. Pero tayo nagiging matwid dahil sa epekto ng katwiran ng ating Panginoon. Hinugasan ng Panginoon, ng dugo ng Panginoon ng ating mga pagkakasala. Question, kung wala ka ng pagkakasala, ano ka? Ikay matwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa iyong sariling kaganapan, dahil hindi ka naman matwid eh. Ikay makasalanan. Pero at inalis ng Panginoon ng ating mga pagkakasala, ano ang tingin sa'yo ng Diyos? Wala ka ng pagkakasala. So ikay matwid, di ba? Makikita niyo yung pagkakaiba sa kautusan ni Moises. Sa kautusan ni Moises, kayo magiging matwid dahil hindi ka nagkasala. So hindi mo kailangan ng tagapagligtas, di ba? Kaya walang probisyon ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa ilang kautusan ni Moises. Dahil ang purpose ng kautusan ay kayo maging sakdal na matwid sa harapan ng Diyos. Ang sa pamamagitan ng pananampalataya, ikay naging matwid dahil niligtas ka ng Panginoon. Hindi dahil sa iyong sariling sakdal at kaganapan. Dahil hindi tayo pwede mang sakdal kung ikay nagkasala, di ba? Kaya kung nagkasala ka, kahit ano pang gawin mo, hindi pa rin matatanggal yung iyong kakulangan dahil ikay nagkasala. So, sana po may naging matwid. Ano ba? Dito na po tayo sa dalawang huling talata. Sa ika-12 po, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, datapat kung saan nananaganang kasalanan ay nananaganang lubang. Ano ibig sabihin ni Pablo? Ito po ay may continuation sa chapter 6, ay isang katanungan. Kung ang biyaya nananagana dahil nananagana ang kasalanan, so tayo magkakasala para sa maganang biyaya, hindi lang ibig sabihin ni Pablo. Nang naibigay po ang kautusan, alam ng Diyos na wala makakatapat. Pero ang dumating sa kautusan ay kaalaman ng kasalanan. So in other words, mga tao nagkasala dahil meron ng kautusan na nagsasabi kung ano yung kasalanan. So nananagan ang pagkakasala kanya. Pero dahil walang probisyon at walang kaparaanan ng mga nagkasala, para burahin nila kailang mga pagkakasala, so kailangan ng biyaya ng Diyos. So kaya sumagana kanyang biyaya. There is a need for God's grace. Dahil nandito yung mga tao walang magawa dahil sila nagkasala. Wala silang magawa para sa kailang mga kaluluwa. Wala silang may papapalit para sa kailang mga pagkakasala. Hindi nila pwedeng bayaran ng kailang mga pagkakasala ng anuman. Kung balik po tayo sa Matthew, ano po? Chapter 16, verse 26.
Basahin po natin. Sabi rito ng Panginoon, "For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Ang sagot doon, wala. So pag nagkasala tayo, nung pwede nating ipagpalit at ibigay para sa ating kasalanan, wala. Ngunit ang ating Panginoon, ng biyaya ng Diyos, ang naging dahilan, merong kapalit sa ating mga kasalanan. Yan ang kamatayan ng ating Panginoon. Yan ang presyo ng ating kaligtasan. Dito po sa 1 Corinthians, chapter 6, maliwanag po yan. Tayo binili sa halaga. What was the price? Ano ang halaga ng ating kaligtasan? Basahin natin ito po. Verse 20, magsimula tayo sa verse 19. Ito po. "Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." So hindi natin pag-aari sarili natin. Binigli tayo ng halaga. Ano yun? Yan ang kamatayan ng Panginoon. Yan ang kapalit ng ating kaluluwa. Hindi nagaling sa atin. Wala tayong pwedeng ipalit sa ating kaluluwa. Ang Panginoon lang, ang kanyang dugo, ang kabayaran para sa ating mga pagkakasala. So hindi ibig sabihin ni Pablo rito na magkasala kayo, magkasala. Bakit? Para dumating ang biyaya ng Diyos. Hindi yun na sinasabi niya. Kung saan dumarami ang pagkakasala, ay dumaraming kalulos-lulos na kalagayan ng mga makasalanan. At ang Diyos, ang kanyang kawaan, ang sagot sa ating kalulos-lulos na kalagayan. Yan ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Yan ang biyaya ng Diyos. Sa verse 21, "Upang kung paanong kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapag-ahari sa pamamagitan ng katwiran sa kabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na Panginoon natin." Dito po sa New King James, "So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord." Pag tayo po hiwalay sa Diyos dahil tayo nagkasala, anong gagawin mo? Kung ikaw isang nakasalalang tao, di ba nabubuhay ka sa pagkakasala? Yung mga taong hiwalay sa Diyos, itong mga taong walang pakundangan, wala silang pakialam sa Diyos, sila nabubuhay sa pagkakasala. Sin is reigning when they are separated from God. Di ba? Lalo kung sila mananatili sa ganong klaseng kaisipan. Pero pag yung mga taong nagpakumbaba, tinanggap ang pag sila makasalanan, kahit tinanggap nilang katwiran, biyaya na nagdulot sa kanilang katwiran na galing sa dugo ng ating Panginoon. Ang kasalanan ba'y maghahari? Hindi. Ano maghahari sa kanila? Ang katwiran ng Diyos. Sila'y mabubuhay sa katwiran ng Diyos. Sila'y mabubuhay sa kaloob ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sila'y liligtas ng biyaya ng Diyos. So ito po ang ating paksa. Sa chapter 6, itutuloy pa lang po ni Apostle Paul yung idea na yun. Tutuloy lang po niya. At sinasabi po rito, ang kaparaanan kung papaano ang biyaya ng Diyos ay napupunta, ang biyaya ng Diyos pamagitan ng ating Panginoon ay mapupunta sa atin. So ito po ang ating paksa at pag-aaral sa hapong ito. Tayo po tignan natin mga pong tanong. Rafael Ortiz, ganyan. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon din sa Brad. Kenneth Pili Gambol, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon din, Brad. Edna Delfino Villamayor, gandang hapon, watching po. Thank you po sa maganda at malino na pagpapaliwanag sa salita ng Diyos tuwing hapon. Ito po ay ang Biblia ay maliwanag talaga kung pag-aaralan po natin. Ang maling aral talagang malabo na tinuturo ng iba. Vicente Kai, magandang hapon po. Magandang hapon din, Brad.
Arnold Dasilo, magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din, Brad. John Bautista, good afternoon. Good afternoon din, Brad. Oljan Ocampo, good afternoon po. Salamat po sa malinaw na pagpapaliwalang salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo, salita ng Diyos ay maliwanag. Kung ating pagtsatsagaan na ating pag-aralan. So wala pong mga tanong at wala rin pong komento. Okay lang po yan mga kapatid. Ang mahalaga, naunawaan po natin na ito pong mga bahaging ito, ano po, pagdating po na sa ikasampung, kalabing isa, yun po yung mahihirap na bahagi ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Pero actually, makikita natin ang takbo ng pagpapaliwanag ni Apostle Paul, magiging maliwanag din sa atin. Pong pahabol po dito si Brother Kennedy Piligambol. Salamat, Brad. Yan. Maraming salamat din po sa inyong matyagang pakikinig. Yung nakikita ko lang po sa ating para meron tayong kumbaga sa isang pag-aaral na po sa eskwela. Meron na tayong core group, ano po, yung mga palagi nakikinig, nagko-comment. Pero meron din po mga kapatid na nakikinig talaga. Talagang matindi lang sila nagko-comment. Mayroon po marami mga kapatid na dahil ito po ay lalo po yung meron na mga TV na smart TV kanila. Minsan, nasa TV po, nakikinig sila. So, hindi sa pamamagitan ng gadget o computer, kundi sa TV, pwede po eh. So, marami po mga kapatid, nakikinig sila sa ganung paraan. So, nagpapasalamat po tayo, no? Katulad din po ni Brother John Bautista, excuse me, at ibang mga kapatid na tayo po ay nagsusumikap sa ganitong klaseng kaparaanan. Ito po isang magandang paraan, pagkakataon na tayo po ay makapangasala po, ito hindi putulin ng Facebook ano po, at makapagpatuloy tayo sa ganitong paraan ng pagpapakalat ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito lang, iba lang talaga ating pag-asa. Ano?
Kung wala ebanghelyo, tayo mamamatay sa ating mga pagkakasala. Di po natin nakikita, sabi ko nga palagi inuulit, ang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi lang natin naunawaan ang salita ng Diyos. Kundi nakikilala natin ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Anong klaseng Diyos yan? Anong klaseng pagmamahal, pagmamalasakit mayroon ng ating Diyos para sa kanya mga nilalang. Yun ay natin nakikilala habang lumalalim ang ating kaalaman sa kanyang pinagkaloob at inihayag sa pamagitan ng Espiritu na sa kanyang mga salita. So tayo po ay manalangin. Mawang banal, kayo po ay nagpapasalamat muli sa inyo, sa lahat, sa karagdagan ng buhay na ibinigay sa amin, na kami pagpatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa inyo, Diyos. Kami nagpapasalamat muli sa dakilang sakripisyo ng aming Panginoon na iniwan po niya kalalatihan ng siyang kalangitan upang maging katulad namin, sa magpakumbaba at maging katulad namin at maging alipin at maging masunurin hanggang sa kamatay sa krus. Alang-alang lang po sa aming mga pagkakasala, bigyan ng pagkakataon na kayo maging matuwid sa inyo harapan ng Diyos sa gitna ng aming mga pagkakasala. Tapos natin po kami sa Banal na Espiritu na siya naging inyong kaparaanan upang aming malaman ang napakagandang balita na ito ng kaligtasan. Dinadalayan po namin ang mga kapatid na nasa balik po ng karamdaman. Nalalaman namin ikaw ang dakilang manggagamot. Kung tunay lang nagpapagaling. Ano po? Kung wala kang Ama at ang iyong mga inilagay na kautusan sa kalikasan, ay wala na kayong magagawa sa pagpapagaling. Dinadalayan po namin si kapatid na Bautisoro, ano po, na nasa isang seryosong kalagayan sa pisikal. At yun din po si kapatid na Pierre Dionisio, nasa seryoso rin kalagayan sa kanyang physical na sana bigyan sila ng kalunasan o kung hindi man na Ama, ibigyan sila ng kalakasan ng kailang kalooban at na sila maging matatag sa kanilang pananampalataya sa gitna ng pagsubok ng kanilang nararanasan. Na dinadalayan po din po namin na mga naiwanan ng mga dalawang kapatid sa Angeles City, Southside, Church of Christ, na sana sila maging matatag sa kanilang kawalan na sana po Ama ay bigyan nyo kami ng pagkakataon palagi na kami makapaglingkod sa inyo at bigyan sa inyo kami ng karunungan ng galing sa inyong mga salita na ito'y magsisilbing ilaw o ilawan sa inyong mga paa at ilaw sa inyong mga landas upang hindi kami maligaw mula sa daan ng katwiran. Nasam namin ang araw na ikaw ay makakasama namin sa tahanang inyong inianda sa amin sa langit sa magpakailanman. Ang mga bagay na tayo may hiningi, nakilang pangalan ng Preso Kristo. Amen. So, sana po, bukas ulit, tayo po ay magsama-sama sa ating pag-aaral sa FB Online. Ano po? Sa ganito ring oras, at sana po ay mabiyahan tayo ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-ingat, ano po, dahil hindi pa tapos ang episode ng COVID-19, hindi natin alam kung kailan matatapos, but hopefully, ito rin po yung matatapos. Keep safe.